Make a Baby With Us Part 3. Para sa video na to, tatry kong sagutin yung mga frequently asked questions nyo. Disclaimer lang din po na yung mga i-share ko dito is based from our personal TTC journey or trying to conceive journey. First question is, what is IVF? IVF is short for in vitro fertilization. Ito yung medical procedure kung saan nag-harvest ng egg galing sa wife and kumukuha ng sperm from the husband. Tapos sa lab ginagawa yung fertilization. Then after a few days, hopefully mag-combine sila successfully and makabuo ng embryo. Tapos yung embryo yung nilalagay sa uterus. Question number 2 is, why did we choose to do IVF? Nakadalawang OB kami before kami lumipat sa clinic namin for IVF. Yung first OB namin, na-try na namin yung timed intercourse, medicated cycle, and IUIs but nag-fail. Then dun sa next OB namin, which is si Dr. Rebecca Singson, napakagaling na OB and ang dami niyang natulungan. But unfortunately, biglaan siyang nagkasakit. Nakadalawang consult lang kami sa kanya. Pero I would say na aggressive talaga yung approach niya kasi ang dami niyang pinagawa sa aking mga test. Talagang nakatulong sa amin ni Jean while TTC. Pinag-food intolerance test niya ako para malaman yung mga inflammatory na food. And dun sa mga blood test niya, dun ko nalaman na positive pala ako sa RID CAT1 and 5. Reproductive immune disorder yun and hindi ko na-explain into detail kasi mahabang usapan. Dahil nasa 30s na rin kami ni Jean and feeling namin kalaban namin yung oras, yun na rin yung nagpa-decide sa amin na mag-IVF na. Question number 3, preps before IVF. Thank you kay Body by ALS kasi siya yung nag-guide sa amin dun sa workout na dapat namin gawin and dun sa mga food na kailangan namin kainin. Before ako nagpa-harvest, nag-low carb and low sugar diet muna. Nag-workout din kami. Although hindi everyday, tinatry din namin maging active and mag-workout. Pero kahit na daily walking lang is okay na daw. Bukod doon, nag-take din kami ng supplements. Ito yung mga prescribe sa amin ng OB. CoQ10 or CoQ10, folic acid, and glutathione. Ang ginagamit namin is no caps na brand. Yun yung mga naging preps namin before ng harvest ng egg. Then before transfer, nagpaalaga naman kami sa reproductive immunologist para i-treat namin yung RID CAT1 and 5 ko. 4 times ako nag-LITN, isang IVIG before yung mismong transfer ng embryo. Then nung okay na yung numbers ko or yung result ko, bumalik na kami sa IVF para sa transfer. Question number 4 is, where kayo nagpa-IVF and how to start? Yung name ng IVF clinic namin is Cato Fertility Center. Right now, meron silang 3 branches, Makati, Alabang, and QC. Doon kami sa QC branch kasi yun yung pinakamalapit sa amin. Email lang ako sa kanila para magpa-schedule ng initial consultation. May mga hiningi lang silang details and requirements, kagaya ng mga past medical records, tsaka marriage certificate namin mag-asawa. Question number 5, gaano katagal yung IVF process? Dinivide ko na lang into 2, so dun sa cycle na nag-harvest kami ng egg, 7 days akong pumunta ng clinic kasama na dito yung initial consultation namin. Tapos dun naman sa cycle na transfer na yung embryo, total na visit namin sa clinic is 6 times. So lahat-lahat from initial consultation hanggang dun sa transfer, 13 times lang kami nagpunta ng clinic. Last question is yung pinakapalaging tinatanong is, how much magpa-IVF? Sorry, hindi na namin na-track lahat ng expenses namin. Kaya ilalagay ko na lang dito yung estimate cost for Cato Clinic. Based from experience, hindi naman siya isang bagsakan na babayaran. Kung ano lang yung ginawa na procedure and yung mga medicines on that day, yun lang yung kailangan isettle. Ito lang muna for this video. Sana nakatulong kami sa inyo. Kung may questions pa kayo, comment nyo lang below. And para sa lahat ng mga nag-message and nagdadasal para sa amin, thank you so much po. See you ulit sa part 4.